pag-uusapang running era or fitness journey, sa ayaw mo man o sa gusto mo, mapapabili or mapapagamit ka talaga ng isang smartwatch para mag-collect ng data and also i-track yung progress mo. And karamihan sa tanong ninyo, ano ba yung better bilhin na smartwatch ngayon? Karamihan kasi sa atin, gusto agad bumili ng isang mid-range smartwatch at i-skip na yung mga budget smartwatch dahil at the end of the day, mag-a-upgrade at mag-a-upgrade ka rin naman. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin itong dalawang solid mid-range smartwatch na to na madalas nating nakikita or makikita sa market ngayong 2026. Which is ang new Amazfit Active 3 Premium at itong legendary Garmin Forerunner 165. And sa video na to, i-compare o ipagkukumpara natin itong dalawang smartwatch na to. Kaya ginamit namin sila sa mga runs and activities na ginawa namin in the past few weeks para makagather ng data and makita yung accuracy ng dalawa para masagot kung sino nga ba talagang mas worth it bilhin at magandang pag-partner sa fitness journey mo. Ito bang new Amazfit Active 3 Premium or itong 2024 release na Garmin Forerunner 165? Kaya kung interesado ka at gusto mo nang maging seryoso sa fitness or running era mo, tara, pag-usapan natin itong dalawang smartwatch na to. Okay, quick context and also para maging transparent sa inyo, itong Garmin Forerunner 165 yung personally ginagamit kong smartwatch at itong Amazfit Active 3 naman is pinadala sa atin ni Amazfit para gawan ng review. And dahil same sila na nasa mid-range level segment, ginawan ko sila ng comparison para makita natin kung ano nga ba yung mas better na bilhin dito dahil para sa mga runners out there, for sure alam na ninyo yung capability ng Garmin Forerunner 165 and alam na ninyo kung bakit naging legendary itong smartwatch na to. And with that said, tara ituloy na natin yung overall comparison. Bale, gaya ng sinabi ko dahil nga comparison video to, para maging malinaw at maging malinis yung flow ng mismong video, gagamit tayo dito ng 6 pillar, which is build and design, display, fitness and GPS tracking, battery, app experience and navigation, and lastly, yung ating pricing. Bale, dito sa 6 na pillars na to, magsisentro yung overall comparison na gagawin natin or yung whole video. And with that said, simulan na natin yung usapan dito sa ating pillar number 1, which is build and design. Bale, kapag iting sa looks ng dalawang smartwatch na to be honest, same ko silang nagustuhan. Gaya ng sabi ko kanina, ilang buwan ko na gamit itong Garmin Forerunner 165 at ito talagang ginagamit ko na daily driver watch pagdating sa running era ko na hindi ko na naman talaga madalas nagagawa. And sa mga nakalipas sa buwan din na gamit ko to, ilang beses ko na ding nagamit to sa mga lakad ko. Sa mga date namin ng fiancé ko, sa mga formal gathering, and also sa mga event. Ito yung gamit kong smartwatch kasi yung overall look ng smartwatch na to, napaka-common, simple, and also color black din siya. Kaya kahit saang outfit bumabagay siya. Hindi din naman ako ganun kapahikan sa relo kaya kung ano yung meron, yun yung ginagamit ko kapag aalis ako. And dahil nga matagal na sa akin tong relo na to, siya yung madalas kong nagagamit talaga. Unlike kasi sa Garmin Forerunner 165 na more on black color lang, dito may pagka-two-tone color yung style niya, which is blue and also silver or gray na frame, kaya mas naging elegant yung datingan niya in overall. Mas madali ibagay sa mga forma o mga suot ninyo. Mas sleek kasi, mas versatile, kaya kahit saan pwede mong gamitin. Actually, sa design lang naman yan. Kapag tingin naman sa overall size ng dalawang smartwatch na to, actually, halos hindi naman sila nagkakalayo. Nasa 45mm yung overall size ni Amazfit Active 3 and nasa 43mm naman itong ating Garmin Forerunner 165. Kaya walang magiging problema kung maliit yung wrist mo, babagay at babagay sa ito kahit na babae yung gagamit. Pagdating naman sa wrist strap nito, same lang silang quick release kaya kung meron kayong mga preferred na design or material na ginamit sa mga wrist strap, pwede ninyo po agad palitan. And para sa mga nangangati dyan sa mga silicone strap, good news, hindi ako nangati dito sa ating Amazfit Active 3 and also dito sa ating Garmin Forerunner 165. Pero based sa videographer ko na talagang nag-testing ng dalawang device ito, nangangati daw yung wrist niya sa Amazfit Active 3 Premium. Kaya pagdating dito, maaaring iba-iba yung feedback ng katawan natin sa mga ginamit na material sa kanila. In terms of build naman, ginamitan na to ng stainless steel bezel or frame and sapphire glass protection itong ating Amazfit Active 3 Premium. Then, meron namang fiber reinforced plastic build and Corning Gorilla Glass protection yung display nitong ating Garmin Forerunner 165. Which is pagdating dito sa build and also quality na ginamit sa both device, panalo dito yung ating Amazfit Active 3 Premium dahil
premium yung ginamit na material sa kanya. Then, naka 5 ATM water resistant protection na rin itong boat device ito, kaya pwede natin silang magamit sa mga water activities or kung magsaswimming kayo sa ilog or dagat ngayong summer, yakang-yaka yan. So in overall, same lang naman silang merong nilamang sa isa't isa, pero mas nakita natin dito na mas lumamang yung ating Amazfit Active 3 Premium dahil sa kanyang stainless steel vessel and sapphire glass protection na malaki talaga yung increase pagdating sa overall protection ng smartwatch na to. Kaya bibigyan ko ng 5 points dito yung ating Amazfit and 3 points naman si Garmin pagdating sa ating build and design category. Anyway, next naman natin pag-usapan is yung ating pillar number 2, which is display. Actually, same lang naman sila na merong solid AMOLED display. Pero magkaiba sila sa size dahil naka 1.32 inch AMOLED display tayo sa Amazfit Active 3 Premium and 1.2 AMOLED display naman pagdating sa ating Garmin Forerunner 165. And kahit na ganoon, same lang naman sila na visible kahit na tirik yung araw, and also the same lang din naman sila ng pinapakitang contents pagdating sa display kahit na mas malaki yung display ng ating Amazfit kaysa sa Garmin Forerunner. Pero mas maliwanag yung display ng ating Amazfit Active 3 dahil meron tong 3000 nits peak of brightness, talang sa Garmin Forerunner 165 hindi malinaw or hindi in-state ni Garmin kung ilan yung peak brightness nito or kung ano yung pinaka-limitation niya. Pero based sa ginawa namin comparison dito, same na naka-max out brightness yung dalawa, and based sa nakikita nyo mga virals and also clip, kitang-kita naman natin kung sino yung merong mas mataas na brightness sa kanilang dalawa and mas visible kahit na mas tirik yung araw, which is yan yung ating Amazfit Active 3 Premium. And nakagandahan dito dahil nga merong built-in GPS and offline map itong ating Amazfit Active 3 Premium, mas may enjoy natin siyang gamitin kahit na tatakbo tayo ng medyo tanghaling tapat. Kung solar boy kaya yun yung magandang gawin, pero mostly hindi ako tumatakbo ng ganyang oras. But pagdating sa overall scoring natin, binigyan ko ng 5 points dito si Amazfit Active 3 Premium and 4.5 points naman para sa ating Garmin Forerunner 165 dahil yung brightness yung nilamang dito nitong ating Amazfit Active 3 Premium. Now, next naman natin pag-usapan is yung ating fitness and GPS tracking segment or pillar. Dahil at the end of the day, isa to sa pinaka-importanting pillars na dapat natin pag-usapan at alamin sa isang smartwatch na bibilhin natin. Unahin na natin sa mga workout modes. Pagdating dito sa ating Amazfit Active 3 Premium, meron tayo ditong 170 plus workout modes. So halos lahat siguro ng mga workouts sa ginagawa natin sakop na dito sa ating Amazfit Active 3 Premium. Unlike dito sa ating Garmin Forerunner 165, nasa 25 plus lang yung kanyang workout modes. Pero don't get me wrong, and also to be fair lang din naman sa ating Garmin Forerunner 165, more on running and a little bit power training or muscle training yung pinaka-focus ng smartwatch ito. Kaya hindi na rin naman ako nabigla na ganito lang or counting workout modes yung makikita natin dito. And actually, nung tinasang namin tong dalawang device ito, more on running or jogging yung ginawa namin para matesting sila dahil nga more priority ng dalawang ito yung running era mo. Nga pala, shoutout sa athlete videographer natin and also sa mga kaibigan niya dahil sila yung ginamit natin na tester nung dalawang device ito dahil hindi ako ganun ka-active ngayon dahil medyo busy. Sila kasi mga athlete, so mas active sila pagdating sa fitness, lalo na sa running, so mas maraming makukulik na data kapag sila yung gumamit, kaya sila yung ginamit ko na tester. And based sa feedback ng tester natin, same lang daw itong dalawang smartwatch ito na merong accurate na heart rate reader or sabihin natin same lang sila ng data na pinapakita in terms of heart rate nung tumatakbo sila. And same lang din sila ng measurement pagdating sa mga zone, which is yung zone 1, zone 2 at kung ano-ano pa na madalas natin kinakailangan i-check kapag tumatakbo tayo para i-maintain yung speed at hindi agad mapagod. Pero kapag iting sa distances, dito nagkaroon ng medyo discrepancy or pagkakaiba itong dalawang smartwatch ito. Based kasi sa tester natin, mas naging accurate dito yung ating Amazfit Active 3 Premium dahil based sa observation niya, sa 5 km sa pagtakbo niya, kung saan siya mismo nag 1 km nung una, doon din nag-a-add up yung kilometer dito sa ating Amazfit Active 3 Premium. Unlike dito sa Garmin Forerunner 165 na kung saan nag-a-adjust or mas malapit yung checkpoint niya para sa 1K. Merong mga times na mas malapit, merong times na mas malayo, pero mostly mas bumababa ng bumababa yung checkpoint every 1 km. Kaya based sa familiarity niya sa lugar and also sa training niya, alam niya na kung saan siya nag 1 km doon sa ating Amazfit Active 3,
yun mismo yung 1 kilometer nung mismong area na tinatakbuhan niya. Kaya based sa feedback ng tester natin, mas accurate ang Amazfit Active 3 Premium kaysa sa ating Garmin Forerunner 165, which is isang crucial data kung ako yung tatanungin. Which is para sa akin, based sa result na to, mas okay yung mga sensor na ginamit dito sa Amazfit Active 3 Premium dahil 2024 release din naman itong Garmin Forerunner 165, kaya understandable. But ganun pa man, speaking of GPS, meron na rin tayo ditong offline map pagdating sa Amazfit Active 3 Premium na kung saan naging edge neto sa Garmin Forerunner 165. Dahil sa Garmin Forerunner 165, wala tayo ditong offline map na makikita habang tumatakbo tayo. Pero makikita pa rin naman natin yung map tracking neto once na gamitin or nag-sync na yung data natin after natin tumakbo sa Garmin Connect, which is yung application na need natin para dito kay Garmin, at makikita natin dito yung area kung saan tayo tumakbo at kung ilang laps yung ginawa natin. And actually, the same lang sila ng pinaka-whole concept nitong ating Amazfit Active 3 Premium. However, yun nga, advantage nito na meron tong offline map dahil mas magiging accurate yung pag-check natin ng data and also mas magbibigay sa atin ito ng information kung nasang area na ba tayo tumatakbo, which is I like. Kaya pagdating dito sa fitness and also GPS tracking pillar, iniskoran ko ng 5 points dito yung ating Amazfit Active 3 Premium and 3 points naman para sa ating Garmin Forerunner 165. Now, usapang battery naman tayo. Kapag naman dito, meron tayong 250 mAh battery capacity pagdating sa ating Garmin Forerunner 165 and 365 mAh battery capacity naman para sa ating Amazfit Active 3 Premium. And based sa marketing nila, the same lang namin na market na meron tong 11 to 12 days na battery life in normal usage para sa dalawang device, then 3 to 5 days naman para sa workout usage or heavy usage para sa ating Garmin Forerunner 165, and then 7 days naman yung market sa ating Amazfit Active 3 Premium para sa workout usage or heavy usage. And actually, based sa marketing na to be honest, hindi naman sila nasusunod. Depende pa rin talaga yun sa paggamit mo ng smartwatch. And based sa naging experience namin dito, halos the same lang sila ng battery. Oo, mas lamang yung battery ng ating Amazfit Active 3 Premium. However, marami din kasi mga features to na nakakapag-consume or nakakapag-drain ng battery niya. Gagaya na nga lang ng offline map kapag tumatakbo tayo. And also, mas mataas na brightness unlike sa ating Garmin Forerunner 165. Kaya at the end of the day, for me, the same lang sila ng battery performance, at least based sa paggamit namin sa both device na to. And in terms of charging naman, mabilis lang din silang i-charge dalawa. Mapupull charge natin sila in just less than 1 hour, which is tabla lang kung ako yung tatanungin. Kaya pagdating dito sa battery pillar, binigyan ko sila ng tig 5 points. Now, next naman natin pag-usapan yung ating app experience and also smart navigation controls. Bale, unahin natin pag-usapan dito sa ating Amazfit Active 3 Premium. Napaka-straightforward lang ng UI design na to kung ako yung tatanungin. And also yung pag-navigate sa whole smartwatch. Which is, pagdating dito sa ating Amazfit, kahit hindi pa kayo nakakagamit or baguhan pa lang kayo gumamit ng isang smartwatch, magagamay nyo agad kasi napaka-basic lang ng control nito. Wala masyadong learning curve kung ako yung tatanungin. Madali lang i-access yung mga workout modes dahil may specific button para dito. Ganon din yung ating brightness and also system controls neto, mabilis lang siya in overall, and pwede rin tayo dito mag-change ng watch faces by just long pressing yung pinaka homepage natin, and then pwede na tayo mamili dito. Then kapag iting naman sa Garmin Forerunner 165, same case lang din naman, straightforward lang din naman kung ako yung tatanungin. May specific button din para sa workout modes natin, and also kapag mag-start tayo ng workout, nasa homepage na din mismo yung mga summary ng mga data sa na-collect natin in the past few days ng workouts. Pero medyo merong mechanics sa pag-access ng mga system features kagaya na lang ng brightness control, screen always on display, at kung ano-ano pang mga features. Kinakailangan kasi natin na i-hold yung app button and then i-press pa ng isang beses para ma-access itong mga features na to sa smartwatch natin. Unlike dito sa ating Amazfit Active 3 Premium, kinakailangan mo lang siyang i-swipe from up to bottom para mapakita ito and ma-access natin yung mga needed nating features dito. Dito kasi sa ating Garmin Forerunner 165, kapag ginawa natin yung same gesture, makikita lang natin dito yung mga data na na-collect ng smartwatch natin sa mga previous workout na ginawa natin. So mostly straightforward siya para sa mga data, hindi sa overall configuration or accessibility ng mga system feature na pwede natin gamitin sa kanya. Which is subjective kung ako yung tatanungin dahil yung iba mas gusto yung ganyan, sa iba naman hindi nila trip yung gantong type ng navigation. Lalo na sa mga newbie kung ako yung tatanungin. Then kapag iting naman sa application nila, dito medyo kakaiba din yung setup ng dalawa. Bale, SEP app yung gamit-gamit sa Amazfit
Amazfit Active 3 Premium, then Garmin Connect naman para sa ating Garmin Forerunner 165. And to be honest, the same lang sila na merong maganda and also usable na user interface. Hindi ka kakainin ng overall UI design nila and also madali lang din mag-navigate dito. And more datas din yung makikita mo based sa mga nag-gather mong data or information sa mga workout na ginawa mo. Pero kapansin-pansin lang na more on data talaga yung setup dito ng ating Garmin Connect kaysa dito sa SEP-Up. Siguro kung meron man akong nitpicks dito, yan yung part ng Garmin Connect na kung saan kinakailangan pa natin mag-download ng mga add-on application. Gaya na lang ng pagpapalit ng watch faces if ever na maghahanap tayo ng iba pang design or style, kinakailangan pa natin mag-download ng add-on application which is yung tinatawag nila na Connect IQ. And guess what? Halos lahat siguro ng merong magaganda na watch face design doon need nating bayaran. Meron din naman mga free or libre kaso nga lang hindi ganong kagandahan yung design. So at the end of the day, yeah. Anyway, idagdag ko lang kung gumagamit kayo ng Strava, the same lang din sila na madali i-sync yung data sa Stravas natin or kaya doon sa health tracker natin sa mga iOS user dyan. Napaka-basic, simple lang, sync lang ninyo and automatic mariread na agad nila yung data. Kaya pagdating sa overall navigation and application setup, bibigyan ko ng 5 points dito yung ating Amazfit Active 3 Premium, then 4 points naman para sa ating Garmin Forerunner 165. Now, pag-usapan na natin yung last pillar which is yung pricing dahil at the end of the day, isa pa rin talaga to sa pinakamalaki or pinaka-nagmamatter na pillar sa lahat which is presyo. Dahil dito talaga tayo magkakatalo. And actually, hindi masyadong nagkakalayo yung presyo ng dalawa. Dahil nasa 10,000 plus pesos lang yung ating Garmin Forerunner 165 and 11,000 plus pesos naman itong ating Amazfit Active 3 Premium. And para sa SRP na presyo nila which is 10,000 and 11,199 pesos, for me, kitang-kita natin kung sino yung panalo sa segment na to which is yung ating Garmin Forerunner at least para sa pricing. Kaya meron siyang score dito na 5 points and meron naman tayong 4 points sa score para sa ating Amazfit Active 3 Premium. Pero gusto ko lang ninawin na maaari pa magbago yung pricing part nitong dalawang to. Maaring mas bumaba yung presyo ng Amazfit kaysa sa Garmin Forerunner sa mga susunod na taon dahil lagi namang ganito itong brand na to. So for sure, pwede siyang manalo or mas maging sulit pa kaysa sa Garmin Forerunner sa mga susunod na taon. And ito din naging overall na scoring natin sa lahat ng pillars na nabanggit ko. Ay as you can see, panalo dito yung ating Amazfit Active 3 Premium dahil una, mas latest ito dahil nga 2026 na release and dahil nga 2024 release ang ating Garmin Forerunner 165, merong mga part na mas naging upgrade na dito sa mga bagong release para sa mid-range level na smartwatch. At kitang-kita naman natin dyan, kagaya na lang ng latest na satellite positioning and also meron na rin tayo dito offline map, meron na rin Sapphire glass protection para sa display and also meron na rin aluminum alloy frame. And syempre higit sa lahat yung kanyang overall pricing. Para sa akin, kung i-compare talaga natin to sa 2024 release na Garmin Forerunner 165, di hamak na okay yung value na makukuha natin sa Amazfit Active 3 Premium kung ako yung tatanungin ninyo. Pero don't get me wrong, I used to love and also ginagamit ko talaga itong aking Garmin Forerunner 165. Pero in terms of overall value, kitang-kita naman natin kung sino yung panalo dito in overall. Kaya kung bago ka pa lang sa fitness era mo or kaya sa running era mo, itong ating Amazfit Active 3 Premium yung mas sasuggest ko sa inyo if mamimili kayong bumili ng mga smartwatch ngayon para sa presyo na under 11,000 pesos. Isa to sa pinaka-okay kung ako yung tatanungin. Anyway, dito ko na tatapusin yung video. If meron kayong opinion or meron kayong suggestion, comment down below at pag-usapan natin.